Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kabi-kabilang reklamo ngayon ang maririnig sa maraming mga negosyante sa China. Pagkalugi. Yan ang madalas na maririnig mo sa mga Chinese ngayon dahil sa dagdag na taripang ipinataw ng Amerika sa naturang bansa. Dahil dito, nagmatigas ang China at tinapatan ang taripa na ipinatupad ng US sa kanilang mga produkto. Inanunsyo ng Chinese Commerce Ministry na papatawan nila ng 84% na taripa ang mga produkto ng US. Ang nasabing pagpataw ng panibagong 50% ay bilang pantapat sa iginawad ng US na 104% na taripa sa kanila. Git ng China na makakasira ng financial markets dahil sa inflation pressure ng US. Subalit ilang araw pa lang nakakalipas mula nang ipatupad ng Amerika ang bagong polisiya sa taripa, tila nagkakagulo na ngayon sa China at maraming mga factory ang nagsasara o di kaya nalulugi. Noong 2 ng Abril, si US President Donald Trump ay nagpatupad ng bagong polisiya sa pagtataas ng taripa sa maraming bansa at kabilang na nga dito ang China. 4 naman ng Abril nang inanunsyo ng China na tatapatan nila ang taripang ipinataw sa kanila sa lahat ng mga produkto ng Amerika sa kanilang bansa. Subalit muli na namang sinabi ni Trump na muli nilang tataasan ang taripa nila kung yun ang gusto ng China. Pero buwelta ng China, handa mo na silang lumaban hanggang sa dulo. Habang ang gobyerno ng China ay nagpapakastrong laban sa Amerika, marami namang mga negosyante sa naturang bansa ang kasalukuyang nararamdaman na ang sakit ng pagtaas ng taripa sa kanilang bansa. Noong 7 lamang ng Abril, isang clothing factory na ang nagsara at naaharap ngayon sa napakalaking problema sa China. Ang factory na ito ay may nakaschedule na order sa pagtatapos ng Hulyo nitong taon. Subalit sa ngayon, marami sa kanilang mga dapat na ide-deliver ay nakahold at marami din sa kanilang mga produkto ang nakatambak na lamang sa kanilang mga bodega. Kahit pa ang pagla-live selling ay hindi na din gumagana ngayon. Marami ngayon ang nagsasabi na hindi na lamang ito ngayon basta issue kundi may tuturing na mas malalapang problema kaysa sa nagdaang pandemya sa bansa. Marami sa mga business owners sa ngayon ay maaaring mawala ang kanilang matagal ng pinaghirapan sa China. May mga factory din sa China na ang kanilang mga orders ay na-cancel o di kaya na-delayed. Habang ang ibang mga factory naman ay walang mga raw materials para gumawa ng kanilang mga produkto. Subalit hindi na lamang pala ito nararamdaman ng mga Chinese sa China, kundi maging ang mga Chinese na pumupunta ng Amerika ay nagkakaroon din ng special security check sa tuwing sila ay lalapag sa eroplano sa bansang Estados Unidos. Ang mas nagpapahirap pa sa mga factory ngayon sa China ay ang mga kagamitan nilang binili sa napakamahal na halaga na hindi na nila mapakikinabangan. Marami sa kanilang mga factory ang unti-unting malulugi, magbabawas ng mga empleyado, liliit ang produksyon hanggang sa unti-unti na din itong mababankrupt. Mawawala na kasi sila ng kita at hindi na sila makakasurvive. Ang ilang taon nila ng pagbibuild up nila ng kanilang mga negosyo ay mawawala lang at mauuwi sa wala. Apektado din maging ang mga maliit na negosyo. May mga factory na din sa China sa kasalukuyan ay wala ng mga tao o empleyado. Ang ilan ay itinayo noon lamang nakaraang taon subalit ngayong taon pa lamang ay wala na itong laman. Hindi din biro ang ginastos sa pagpapagawa ng mga factory na ito na ang ilan ay hindi na lamang basta isang palapag kundi mga buildings talaga na nagtataasan. Noong nakaraang taon umano, marami pa ang pinipilahan ng mga gusaling ito dahil sa dami ng mga nagnanais magrenta sa lugar. Subalit ngayon wala ni isang nais rentahan pa ang mga ito. Marami din umano sa mga negosyante ang lumipat na lamang sa mga bansa sa Southeast Asia dahil na din sa takot sa trade war sa pagitan ng China at ng Amerika. Pero ang hindi nila alam, maraming mga bansa, maging ang mga nasa Southeast Asia, ang pinatawan din ng dagdag taripa ng Amerika na ang ilan ay mas malaki pa kaysa sa natanggap na taripa ng China. Ang malaking tanong ngayon, saan nga ba pupunta ang mga negosyante? Mananatili sa China, lumipat sa Southeast Asia o magtungo sa Africa? Kagaya na lamang ng ilang mga negosyanteng Chinese na agad na inilipat ang kanilang negosyo sa Vietnam sa pag-aakala makakaiwas sila sa dagdag taripa ng US noong mabuksan na nila ang kanilang mga pagawaan sa naturang bansa
at nakapag-hire na ng mga bagong manggagawa, tsaka naman lumabas ang bagong dagdag taripa ng Amerika sa Vietnam ng nasa 46%. Dahil dito, ang kanilang investments, pagod, efforts at pag-iwas ay mawawalang saysay. Sa inilabas na listahan ng bagong dagdag taripa ng Amerika sa ibang bansa, bukod sa China na 34%, sa EU at 20%, sa Taiwan ay 32%, sa Vietnam na 46%, sa Switzerland na 31%, sa UK at Brazil na 10% at ang Japan, South Korea at India ay 24, 25, 26% na may dagdag taripa mula sa Amerika. Subalit ilang araw lamang ang lumipas, nasa 70 bansa ang agad na dumulog sa Amerika upang makipag-usap kay Trump dahil pa din sa pagtataas niya ng taripa sa kanilang mga produkto. Sinabi naman ni Trump na bibigyan niya ng panahon para mapag-usapan ang posibleng kahilingan ng ibang mga bansa at kasama na nga sa nais makipag-negotiate ay ang Pilipinas. Ang bansang China na kilala ding kalaban ng bansang Estados Unidos, isa lamang ngayon ang naiisip nila ngayong si Trump na ang nakaupo sa White House at yun ay ang pagtataas ng kanilang taripa. Ang pagkakapanalo ni Donald Trump ay nangangahulugan ng maraming problema para sa Beijing. Kung matatanda noong unang termino ni Trump bilang Pangulo ng Amerika, siya ang nagpasimuno ng trade war laban sa China. At sa pagkakapanalo ni Trump ay tiyak na mas lalala pa ang away nilang ito. Una nang nangako si Trump noong panahon ng kanyang pangangampanya na magkakaroon ng second phase ang trade war laban sa China. Dahil dito ay tiyak na kinakabahan ngayon ng malala si Xi Jinping. Tiyak na hindi masaya si Jinping sa pagkakapanalo ni Trump na halata naman sa kanilang inilabas na pahayag noong matapos itong manalo. Sa inilabas na pahayag ng China, walang nabanggit na pagbati para kay Donald Trump at sinabi lamang nitong kapayapaan ang nais ng bawat isa. Sa ngayon ay nababahala ang China sa kung ano ba ang susunod na mangyayari, pero isa lamang ang tiyak at yun ay ang mga negosyante ng bansang ito ang mga pinakaunang maapektuhan ng malala. Kung ang China ay nakikiramdam pa lang sa mga nangyayari, ang Canada ay nagdeklara ng trade war laban sa Amerika. Simula noong nakaraang buwan, ang mga imported goods ng bansang Estados Unidos mula sa Canada at Mexico ay magkakaroon na ng nasa 25% taripa. Hindi kasama dito mga produktong pang-enerhiya gaya ng langis na nasa 10% lamang ang taripa. Canada's been very tough on oil, on energy. They don't allow a lot of things in and we allow everything to come in. It's been a one-way street. Ang mangyayari sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump, pagbabayarin niya ng karagdagang bayad ang mga Amerikano sa tuwing sila ay bibili ng produktong mula sa Canada at Mexico. Kung ang isang kahon na puno ng mga produktong mula sa Canada na nagkakahalaga ng $100 lamang ay papatungan pa ito ng 25% tax, kaya ang suma total ay $125 na ang kabuwang babayaran ng isang Amerikanong bibili ng naturang box. Ayon sa mga eksperto, wala umanong magiging ibang bunga ito kundi ang mas lalo pang kahirapan sa mga Amerikano. Walang masikit na maapektuhan dito kundi ang mga consumers ng Amerika. Pero bakit nga ba ito biglang pinatupad ni Trump? Ang pinakatinitig ng dahilan kung bakit pinatupad ni Trump ang ganitong bagong regulasyon ay dahil sa legal na nakakapasok ang isang klase ng droga mula sa Canada na kung tawagin ay fentanyl. 50% higit na mas malakas ang tama nito sa tao kaysa sa heroin. At ang tuloy-tuloy na pagpasok nito sa Amerika ay malaking banta sa seguridad at kaligtasan ng buong Estados Unidos.